Simulan na natin ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes, Setyembre 30, taong 2025. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may maisingit na anumang manumalyang proyekto sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ibibito o hindi aprobahan ng Pangulo ang makikitang insertions na hindi nakaayon sa programa ng administrasyon. Naisan niya ni PBBM ang 2026 budget ay para sa kapakinabangan ng mamamayan. Makakasiguro po tayo with all these things happening, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Hataw Balita ngayon! Pasado na kahapon sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP. Umabot ito sa 902.895 million pesos. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 733.198 million pesos na naaprovahang pondo ng OVP para sa taong 2025. Ayon kay Vice President Sara Duterte, bunso nito ng pagdami ng mga tauhan sa ilalim naman ng kanyang opisina. Gayon din ang dagdag na pondo para sa disaster relief na pangalawa, anyang pinakamataas na ayuda na hinihingi sa OVP kasunod ng para sa burial assistance. Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget, tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon, which is about 900 million. So, hindi na kami nag-submit. Hataw Balita ngayon! Inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na tumanggap umano ng kickback mula sa iligal na sugal. Bagaman tumanggi na ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Anya ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Diretsahan naman itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ng Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hataw Balita ngayon! Itinalaga na kahapon ng Office of the President si dating Philippine National Police Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, sinabi nito na kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos sa kakayahan at karanasan ni General Azurin upang lalo pang mapagtibay ang mandato ng ICI na maisulong ang accountability at transparency sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Samantala, kinumpirma ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro na natanggap na at iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa ICI ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Natanggap na po at iginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Hataw Balita ngayon! Ipapatawag ng Baguio City Council ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na may-ari naman ng St. Gerard Construction upang humarap at magpaliwanag sa issue ng tennis court at parking area project ng lungsod sa darating na sesyon
ng Konseho sa Oktubre 20. Ito ay matapos ang mga ulat na hindi pa tapos at di umano'y substandard ang pagkakagawa ng proyekto. Ayon kay Baguio City Vice Mayor Faustino Olowan, mahalaga ang pagpupulong upang malinawan ang mga residente at ang lokal na pamahalaan sa kalagayan ng proyekto. Bukas ito sa publiko at inaasang dadalo ang mga kontratista at mga opisyal ng lungsod. Ang kontrata para sa tennis court ay naipagkaloob ng September 22 matapos maghain ang St. Gerard Construction ng lowest complying bid na halagang mahigit sa 110 million. Nilagdaan ito noong October ng parehong taon. It will also unfair if we will not invite them. Kaya nung special session natin last week, we approved a motion to invite the Discayas to really inform what is happening there in the project. Together, of course, we have to trace the history, bakit sila panalo. So we have to also invite the back chairman then, Engineer Boni de la Peña. Then the implementing office, that is si BAU. Hataw Balita ngayon. May natuklasang irregularidad sa 290 million flood control projects sa Oriental Mindoro. Ayon kay Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng ICI. Ang proyekto ay sa Department of Public Works and Highways, Region 4B. Nakaugnay ng pagpapatayo na isang road dike sa kahabaan ng mag-asawang Tubig River. Isa sa napansin ng komisyon ay ang deficiency sa mga dokumentong sumusuporta sa progress billings. Paliwanag ni Attorney Hosaka, may mga pagbabayad na inaprubahan kahit kulang ang mga record at may pagkakataong parehong litrato pa ang ginamit upang i-justify ang magkahiwalay na singil na nagpapahiwatig ng mga katanungan sa project verification. Bukod dito, base sa nakalap nilang dokumento, ang nasabing proyekto ay nasa ilalim ng contractor na SunWest Incorporated. Kakasuhan ng Office of the Ombudsman si Ako, Bicol Party List Saldico, batay sa interim report ng ICI kaugnay ng natuklasang irregularidad. Sasabihin ko lang po kung sino po ang mga taong potentially responsible based on this on the evidence and evidence reviewed by the commission. Ito po yung mga maaring responsable at maaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng commission po. Number 1, Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, former chair of the House Committee on Appropriations. Hataw Balita ngayon. Walang koordinasyon ang ginawang welfare check ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang nakarating na impormasyon sa kanilang pamilya maging sa defense team ng dating Pangulo kaugnay ng naging pagbisita ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas sa dating Pangulo. Nalaman na lang ito ni BP Sara sa report mula sa Office of the President. Paliwanag ng Vice Presidente, wala namang welfare check simula nang dumating si FPRRD sa The Hague, Netherlands. Nangyari na lang anya ito matapos mag-file ang kampo ng dating Pangulo ng indefinite adjournment ng pagdinig nito sa ICC. Samantala, binigyan linaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na check na ginawa ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas ay bahagi lamang ng trabaho ng Department of Foreign Affairs. Unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi na pupunta sila doon at nangyari lang yon noong nangyari lang itong welfare check na ito noong merong filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, nag-a-assess sila ng kalusugan.
Sabi po rin naman ng DFA, ay yan na po ay routine. Kapag ka po ang isang Pilipino ay in distress at kinakailangan ng tulong, especially pag patungkol po sa kanyang health condition, talaga pong pinupuntahan ng MWO or ng ating mga consular officials para po malaman kung anong kinahihinatnan o kalagayan ng ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Nakahandang makipag-ugnayan sa International Criminal Court or Criminal Police Organization o Interpol ang National Bureau of Investigation upang hulihin si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma hinggil sa kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. May impormasyon ng NBI na matapos nitong bumalik sa bansa noong September 6, 2025, agad din itong lumabas ng Pilipinas patungong Malaysia. Kahapon, inilabas na ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 ang arrest order laban kay Garma at 4 na iba pa na kinabibilangan nina dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, ang nag-AWOL na police na si Police Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Mendoza at ang dismissed police officer na si Enriquez Mariano. Last September 6, dumating si Garma dito after having deported by the United States. Sinalubong siya pero hindi namin ma-hold dahil wala naman siyang warrant. Warrant from Congress, warrant from Senate at saka warrant dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Isang akusado sa kaso ng missing sabongero ang nagsumite ng sinumpaang salaysay sa affidavit sa Department of Justice kahapon upang pumabor sa mga complainant o kaanak ng mga nawawalang individual. Kahapon, walang dumating sa mga respondent o inirereklamo sa ikalawang preliminary investigation o pagdinig. Ayon sa Department of Justice Panel of Prosecutor, naghain lang ang akusadong si Glee Codelia ng sinumpaang salaysay bilang testigo pabor sa mga kaanak ng mga nawawalang individual. Si Codelia ay kasama sa kinasuhan sa Manila Regional Trial Court dahil sa pagkawala ng ilang sabongerong taga Rizal. Hindi na nabigay ng detalye ang panel sa nilalaman ng affidavit ni Codelia dahil magiging bahagi ito ng kanilang desisyon. So they would be a witness and responded at the same time, like Matidongan, di ba? Submit din siya ng affidavit niya, although he is a respondent in this case. Hataw Balita ngayon. Isinusulong naman sa Senado ang Senate Bill number 254 o ang Anti-Discrimination and the Delivery of Social Protection Programs na nagnanais parusahan ang mga government official na pinupolitika ang pagbibigay ng ayuda. Ayon sa panukalang batas, ang parusang maaaring kaharapin ng isang opisyal ng gobyerno ay 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at papatawan ng permanent disqualification o hindi na muling maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mahalaga na maipasa na kaagad ang panukalang batas na ito lalo na at nagkaroon ng reallocation ng pondo para sa mga ganitong tulong. Suportado naman ito ng iba't ibang sektor, maging ng DSWD, lalo na anila at wala silang kapangyarihan na magbigay ng penalty sa mga naturang sitwasyon. Very critical po ito. Lagi po tayong dinadaanan ng bagyo, lalo pat ang Pangulo po. Nagbaba po ng 36 billion para sa DSWD flood control. Ang gusto lang po natin, mapunta talaga po ito sa mga dapat puntahan. Wala pong kickback, wala rin pong pipiliin. Pag yung tao, biktima po ng bagyo, mabigyan at nangangailangan po talaga. We don't think it is excessive. The penalties are reasonable if based on investigations, may ginawa sila dun sa mga assistance na dapat po sa mga beneficiaries natin na inalot nila or binawasan po nila. So this is not excessive. This is enough. Hataw Balita ngayon. Posibleng umabot pa hanggang katapusan ng taon ay pinatutupad na importation ban sa bigas.
Ayon sa Department of Agriculture, bunso dito ng pagbagsak ng presyo ng palay sa gitnang harvest season na apektado rin ng masamang panahon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga konkretong hakbang na ipatutupad upang tugunan ang kasalukuyang suliranin ng mga magsasaka. Maglalabas tayo ng EO na pagbabawal yung pagbili ng government LGUs and other government offices ng imported rice para makatulong sa ating rice farmers. Hataw Balita ngayon. Dadalhin ng Department of Agriculture o DA ang benting bigas. Mayroon ang programa nitong 20 pesos per kilo na bigas sa mga nasalanta ngayong bagyong nagdaan na Opong sa lugar ng Masbate at Eastern Samar. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ibebenta ang 20 pesos na kilo ng bigas sa mga nasalanta sa loob ng isang buwan. Kada pamilya ay papayagang makabili ng hanggang 30 kilo ng bigas sa buong buwan. Layo nito na makatulong ang ahensya sa agarang pagbangon ng mga biktima ng bagyo. Yes, good morning sa iyo, Ami, at sa ating mga kababayan. Iminungkahi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa na bumuo ng isang Joint Aerial Defense Shield laban sa mga banta ng Russia. Bunsod ito ng sunod-sunod na paglabag ng Russia sa airspace na nagdulot ng pangamba sa ilang miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Sinusubok ng Russia ang kahandaan ng mga magkaalyansang bansa sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ang pahayag ng mga leader ng NATO kaya't pinasok ng Russia ang airspace ng Poland at mga estado sa Baltic. Makatutulong nila ang naging karanasan ng Kyiv sa mga ganitong pag-atake. Bilang tugon, nagbigay naman ng isang mungkahi ang Ukraine sa Poland at iba pang apektadong bansa sa Europa. Sinabi rin ng Ukraine na magtuturo ang mga sundalo at mga inhenyero ng Ukraine sa mga Polish counterparts nila kung papaano labanan ang mga drones. Ayon kay German Defense Minister Boris Pistorius na naganap ng pagpupulong, dapat magtulungan at humanap ng mas epektibong paraan ang hukbong pandepensa ng Europa at Ukraine. Dahil dito nagkasundo ang mga kaalyadong bansa ng NATO na bumuo ng isang drone wall na may mataas na antas na kakayahan sa pagtuklas, pagsubaybay at pag-atake. Gayunman, nagbabala si Pistorius na ang pagtatayo ng drone wall ay hindi isang mabilis na proseso. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Kumpiyansa si United States President Donald Trump na magkakaroon ng kapayapaan sa Gaza kasunod ng kanyang pakikipagpulong kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inaasahang isusulong ni Trump ang bagong peace plan upang tuluyan ng wakasan ang Israel-Gaza war. Gayunman, sinabi ni Netanyahu na wala pang wala pa silang pinal na napag-uusapan. Kahapon, personal na nagkita ang dalawang leader sa White House sa Estados Unidos. Magkakaroon ng lecture workshop sa Malaysia na may temang pinagmulan bilang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month. Samantala, magkakaroon naman ng libreng konsultasyon para sa mga dayuhan na nasa Shiga, Japan. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inaanyayahan ng ating mga kabayan sa isang lecture workshop na may temang pinagmulan. Gaganapin ito sa October 2, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi sa Centro Rizal ng Philippine Embassy sa Malaysia. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PH in Malaysia.
Magkakaroon naman ng virtual town hall meeting sa Washington, D.C. upang pag-usapan ng Dual Citizenship 101 gaya ng kung paano mag-confirm at mag-reacquire ng Philippine citizenship. Isasagawa ito sa October 9 alas 8 ng gabi via Facebook Live sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa facebook.com/PHNUSA. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Shiga, Japan sa libreng konsultasyon para sa mga dayuhan. Ilan sa mga maaaring ikonsulta dito ay tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay, trabaho, karapatang pantao, pensyon at iba pa. Gaganapin ito sa October 20, alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Silid Pulungan sa first floor ng Otsu Biwako Joint Government Building sa Otsu. Sa mga nais kumonsulta dito, mag-register lamang hanggang October 15 sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Osaka sa facebook.com/PHNOsaka. Isang consular outreach mission ang handog para sa mga kababayan natin sa Fairbanks, Alaska sa October 28 sa Sacred Heart Cathedral. Tanging passport at dual citizenship lamang ang mga serbisyong ipagkakaloob sa araw na ito. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa San Francisco sa facebook.com/PHNSF. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po mga kababayan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga, makakapanayam natin si Ginoong Ronaldo Ismabe. Punong barangay po ng barangay Nagwaling Pilar, Bataan para alamin natin ang kalagayan ng mga residente rito. Kap, isang magandang umaga po sa inyo. Kap Ronald. Good morning po at magandang umaga din po sa inyo. Okay, matanong ko po kayo. Diretsahan tayo. Ayan. Itong lugar ninyo po, ano ang karaniwan ng mga trabaho ng mga kababayan niyo po dito? At ilan ang populasyon dito po sa barangay Nagwaling? Itong lugar namin po ay barangay Nagwaling Pilar, Bataan. At kumusta ang mga kalagayan ng inyong mga residente dito po? Ang pangunahing trabaho po dito sa amin, ma'am, is yung unang-una po, construction, sa mga farmer po, ganyan. Tapos po siguro ang aming population po ngayon is 4,100 plus, ganyan po. At ang karamihan po, minsan mga kadalasan pong sakit sa amin is mga diabetes, ganyan po, yung mga high blood, ganyan po, pangkaraniwan. Yung mga bata? Sa mga bata po, mga ubusipon, ganyan po. So, 4,000 ang inyong mga residente dito, mga constituents. So, I'm supposed to ask you, yung mga kalimitang idinadaing na mga karamdaman ng inyong mga residente. You made mention about diabetes, pagkatapos hypertensive. Yung barangay ba ninyo, mayroon naman mga barangay centers po? May mga barangay center ba dito? Meron po. Actually po, yung center po namin nandyan po ngayon sa may gaganapan po natin dyan sa medical mission. Okay naman po yung center namin at kompleto naman din po ng gamit at center namin. Mayroon tayo mga gamot. Ay, syempre sa dami nito. Sa gamot po, medyo kapos po talaga kami. Opo, dahil sa laki din po ng bayan po ng Pilar. So, hinahati-hati lang po ng aming po ng bayan yung budget para lahat naman po nakakaroon. Okay. Yung mga karaniwan dito, ito ba, Kap Ronald, karamihan ba dito mga nasa farming ang kanilang trabaho at mga nasa construction din? Construction po, karamihan. Pero meron din po nagpa-farm, may ilog din po kami dyan na minsan pinagkukunan din po nila ng kabuhayan. Ilog? Opo. Okay. Kinagamit yung tubig ilog sa pamamagitan ng Hindi po, minsan po may mga nagbibistay-bistay po ng mga draba dyan, nagbibenta po nila. Anong ibig sabihin ng nagbibistay-bistay? Ito yung mga naghahango ng mga graba. Opo, ayun, tapos pwedeng ibenta. Pwede pong ibenta. Minsan po, may mga crusher din po kasi kami na so, yun ang mga hanap buhay dito. Sa tingin ko, parang hindi nawawala ng trabaho yung mga mamamayan ho dito, mga constituents niyo po. Sa totoo lang po, marami po talagang trabaho sa Bataan, lalo na po dyan sa amin sa Parting Limay. Yung mga refinery, marami po dyan. Dito naman po sa barangay namin, marami din po nagtatrabaho dyan. Kaya medyo sa trabaho po, medyo marami po talagang trabaho sa Bataan. Going back doon sa pasilidad na mayroon po kayo dito, like you made mention about, mayroon kayong center din sa barangay. Meron po. Ano yung available doon? Kalimitan ng mga gamot? Kalimitan po, yan po yung mga sa sugar, ganyan, sa high blood, diabetes, yung mga pangkaraniwan po, yung sa mga ubot-sipon din ho nakakaroon. Kaya lang medyo talaga pong kulang po sa budget.
talaga. Opo. Kalimitan po, Kap, ang totoo, ang mga LGUs na nagre-request naman po sa tanggapan ni Kuya, talaga naman po kalimitan ng kanilang nirereklamo ay yung, syempre, sa dami, kapos, kailangan mo mag-partner. Matanong kita, Kap, ilang beses na po ba kayo nagkaroon ng medical mission? Is this the first time, Kap? Hindi po. Siguro po is the third time na po ngayon. Napakaswerte nyo naman, Kap. Sa dami ng mga nanghihingi, sa dami ng mga nagre-request na tanggapan po ni Kuya, isa kayo sa mga pinalad kasi nakatatlo na po kayo. Mga kailan po mismo yan? Noon pong nag-request po kami noon is kagawad pa po ako noon. Kagawad po. Congratulations, Kap. Ilang beses kayo naging kagawad po at nakapag-request? 2 beses po ako naging kagawad. Natatandaan ko po is 2 beses na rin po kami nagkaroon ng medical mission. At ngayon po, maswerte kami na isa po kami sa napili na magkaroon uli ng medical mission. Nag-request ka 2 beses nung kagawad ka at napagbigyan ka naman ng swerte ni Kap na mapalad si Kap. Ngayon na first time mong umupo bilang kapitan. This is the first time na nag-request ka. Salamat sa Diyos. Ikaw, nasa inyong pagkakataon, ano yung gusto mong mensahe kay Kuya Daniel Rason sa MCGI sa kabuuan? Go ahead po, Kap. Siyempre po, unang-una nagpapasalamat po kami, ang aming buong sanggunian, para po doon sa naibigay po at naipagkaloob po sa aming medical mission. Malaking tulong po ito sa aming mga kabarangay dahil unang-una ho, talagang kapos po yung aking mga kabarangay pagtungkol po sa mga medical check up po sa kanilang mga sakit na medyo gusto po nilang mapa-check up yung mga sakit nila pero kulang po talaga at kapos po sila sa financial. Okay, mamaya may additional government agencies din na kasali po dito. Maraming salamat. Ayan. At ganoon din, Kap, para panawagan nyo dun sa mga constituents nyo na mamaya po yung ating medical mission. Sige po, nasa inyong pagkakataon po. Yun nga po, ulitin ko po, malaki po talagang opportunity po sa amin yung mabigyan po kami ng gantong mga activity dahil marami po akong kabarangay talaga na dumadaing po sa akin, lalo na po yan talaga sa mga gamot. Minsan ho, talagang kulang po yung budget namin dahil maliit lang po yung budget namin sa barangay pagkadating po dyan. Kaya po malaking pasasalamat po talaga ng aming buong sanggunian ng nagwaling na napagkalooban niyo po kami. Opo. Kahit po sinisikap din ng ating pamahalaan na mapadami ang kanilang mga serbisyo tulad po ng pagbibigay ng serbisyong medikal ay talaga naman po hindi mawawala yung pagpupursigin ninyo bilang isang barangay chairman. Ganun din even mga mayors po na nagre-request sa tanggapan po ni Kuya ay mayor na mismo yan, yung mga LGUs natin dahil talagang kapos and they need partner. Ayan. Pero hindi natin inaalis, ma-recognize na may mga ginagawa ang ating pamahalaan para at least matugunan ma-improve yung health system ng ating bansa. So, Kap, kami po ay nagpapasalamat. Ginoong Ronaldo S. Mabe, punong barangay ng Barangay Nagwaling, Pilar, Bataan. Magandang umaga po at maraming salamat sa Diyos. Magandang umaga din po sa inyo at mabuhay po kayo. Salamat po sa Diyos. Naalamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, September 30, 2025. Panoorin natin ang update mula naman po sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng September 30, 2025, ngayong araw ng Martes. Sa inilabas po natin na mga thunderstorm advisories, makikita po natin again dito sa panahon.gov.ph bilang bahagi po ng Central Luzon, gayon din ng Southern Luzon, Western Visayas kasama yung Negros Island region at maging dito sa may Eastern Visayas, particular na sa Eastern Samar, ay meron pong naka-issue ng mga thunderstorm advisories as of 4 a.m. po ito. So ibig sabihin ito yung mga ilang lugar na nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Normally katagal po yan ng mga 1 hanggang 2 oras. Sa Mindanao po, merong rainfall information, particular na sa may Zamboanga Peninsula na maaaring magtagal din po ng mga 1 hanggang 2 oras. Muli po, pag nais nyo po makita yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories dulot ng mga localized thunderstorms at iba pang weather system, pumunta lamang po tayo dito sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po sa mapa kung saang mga lugar may naka-issue ng mga thunderstorm advisories real-time sa buong Pilipinas.
At sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makikita po ninyo dulot ng easterlies o yung hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko, medyo maulap yung kalangitan, mga kaulapan po ito, partikular na sa ilang bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may area na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, yung Quezon Province, maging Bulacan, Rizal, at posible po sa Kamaynilaan, medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Iba pang bahagi nating bansa, makita nyo halos dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ay fair weather po na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat sa ngayon po wala pa tayong low pressure area na minomonitor, makikita po natin may cloud clusters dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Monitor po natin yan kung posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala pa tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin may mga tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may Quezon Province, sa mga silangang bahagi po ng Central Luzon, itong Bulacan, kasama yung Rizal, at gayon din sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ang nalalabing bahagi natin bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan, lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pag-ulan ng mga 1 hanggang 2 oras lamang. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Sa Kalayaan Islands, nasa 25 to 31 degrees Celsius ay inaasahang lagay ng agwat ang temperatura. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Localized thunderstorms din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Zamboanga, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang ating inaasahang magiging lagay ng ating mga baybay dagat. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at mga sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon hanggang sa weekend. So sa ngayon po, asahan pa rin natin bukas, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Posibleng mawala na po itong mga kaulapan na by tomorrow. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Luzon. Dahil posible po itong kaulapan na ito ay kung sakali po mag-develop into a low pressure area, kikilos pa silangan. Meron po tayong isang weather product dito, or meron po tayong isang information dito sa Pag-asa. Pag pumunta po kayo sa pag-asa.gov.ph, ito po yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito po yung potential na may mabuong bagyo sa sunod na 2 linggo. So makikita po ninyo, pag pumunta po kayo dito sa ating website, pag-asa.gov.ph, Tropical Cyclone TC Threat Potential, makikita nyo for September 29 hanggang October 5, posible nga po na may mabuong bagyo sa susunod hanggang bandang October 5, at posible po Central Luzon or Northern Luzon yung maging tahaki nito. So makikita po natin sa mga susunod na araw kung ito bang cloud clusters sa may silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility yung posibleng ma-develop into a low pressure area or maging bagyo din po. So again, kung nais nyo pong malaman kung may potential na bagyo in the next 2 weeks, punta lamang po kayo dito sa ating Tropical Cyclone Threat Potential na makikita sa pag-asa.gov.ph. Samantala, ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:46 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating 2 websites po, yung pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph.
At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Maraming salamat po. At napanood po natin ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet. Obet, magandang umaga at maraming salamat. Obet Madrina. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, ulitin natin, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Samantala, umabot na po sa higit 1.72 million ang pinsala sa agrikultura sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo at Guimaras. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, kabilang dito ang mga palay sa Iloilo at mga high-value crops sa Antique at Guimaras. Pinaniniwalaang tataas pa ang halagang ito dahil hindi pa nagpapasa daw ng ulat ang kapis at aklan. Samantala, aabot naman sa mahigit 43.77 million ang nasirang infrastruktura sa Iloilo at Antique, kabilang mga flood control projects at revetment. Halos 38 million ang napinsala sa Iloilo dahil sa erosion na nangyari sa bahagi ng Aganan Flood Control Project sa bayan ng Fabia. Nasa halos 6 na milyon naman ang pinsala sa Antique matapos po na masira ang bahagi ng Bakalan Bridge na matatagpuan sa Sibaste at ang revetment sa barangay Kamasihan, Colasi. Ayon sa Office of Civil Defense, ang pagkasira ay dulot ng malakas na buhos ng ulan mula pa noong bagyong Mirasol na lumambot sa lupa. Lumambot ng gusto at naging sanhi ito ng pagguho ng mga pampigil baha. Hataw Balita ngayon. Idiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Luan. Matapos po ang pinsalang dala ng bagyong Opong. Ayon kay Mayor Aser Balahadja, mahigit daw po 2,100 pamilya o katumbas ng 8,200 individual ang naapektuhan habang 20 bahay sa tabing ilog ang nasira. Si Alan Manansala, humahataw. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Lawaan matapos ang isinagawang special session ng Sangguniang Bayan bunsod ng pinsalang dulot ng bagyong Opong. Ito ay base na rin sa naging rekomendasyon ng Office of the Municipal Mayor sa Sangguniang Bayan na magpulong noong Setyembre 28 upang ideklara ang state of calamity sa kanilang bayan at para magamit nila ang 12 milyong calamity fund na makakatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Mayor Aser Baladhay, 2,101 pamilya o katumbas sa 8,271 individual ang naapektuhan ni Opong. So dito na baaplastar nga kinanglan gid namon nga magdeklarar kang state of calamity. Ganing grabe ang flooding, grabe ang damage kang landslide, grabe ang mud flow. Pira ka balay ang natabunan kang mga mud flow kag ang natabunan kang landslide, no? Kag may mga totally partially damages ka mga balay ang during kag kasagsagan kang bagyo Opong. So kang Sabado ay napadara ako kang notice sa atin sa Sangguniang Bayan, matagi sa atin Honorable Vice Mayor, Honorable Janrat Asoy, Dr. Asoy nga makonvene gid pagkakapon no Domingo ang tanan sa Sangguniang Bayan members para i-declare ang state of calamity based sa mga sa data kag sa result kang assessment kang atin nga agriculture kag sa atin engineering. Samantala, tinatayang aabot sa 15 milyon ang kabuang pinsala sa palayan at tubuhan ayon sa Municipal Agriculture Office. Dagdag pa niya, humigit kumulang 20 bahay sa kahabaan ng Ilog Paliwan at 3 pang ilog ang bahagya o tuluyang nasira. Umapila rin siya
ng tulong mula sa National Housing Authority at Department of Social Welfare and Development. Ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council humingi na ng tulong mula sa national government dahil sa 34 million lamang ang pondo nito para sa kalamidad. Hindi umano sapat ang 34 na milyon para tugunan ang pangangailangan ng 48,203 pamilya o 164,267 individual mula sa 18 bayan sakaling ideklara ng lalawigan ang state of calamity. Dagdag pa niya, nasa 573 na bahay ang nasira. Kailangan din ng pagkukumpuni ang Bakalan Bridge sa bayan ng Sebaste na nagdudugtong sa hilaga at timog na bahagi ng Antique at ang flood control project ng Kamankuan, Kulasi na naunang nasira pa noong bagyong Krising nitong Hulyo. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Namahagi ng kabuang 2,301,000 pesos na tulong pinansyal ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development, DSWD 13 Caraga at pamahalang panglungsod sa 767 na individual sa ilalim naman ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nakatanggap ng tig 3,000 piso ang mga benepisyaryo ng low-income earners sa isinagawang payout kahapon. Inilunsad ng AKAP bilang inisyatibo ng gobyerno sa pamamagitan ng DSWD upang magbigay ng isang beses na tulong pinansyal sa mga minimum wage earners at near poor individuals na nahihirapan sa pagtaas ng gastusin dahil sa inflasyon. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa amin naman pong ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 94:12. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan o Panginoon at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Marbate, Adet, sabi ni Adet, 5:58 na Algan. Sige. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-30 sa buwan ng Setyembre 2025. Alex Diosa, yan, Paraon and Ernie. Dayan, no more time sa inyo pong lahat dyan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Adet, thank you. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.